Kababayan Today, kasama pa rin natin si Pokwang and we're talking about women's issues that are important to her. So Pokwang, bilang isang babae, ano yung mga issue na importante sa yung pag-usapan na feeling mo hindi masyadong napag-uusapan or binibigyan ng importansya? Siguro yung hindi porke babae ako, dapat nasa bahay lang ako. No? Anakan mo lang ako na anakan, lolosyangin mo ko. Pahirap ng pahirap ang buhay, hindi ba? Bilang babae, kung kaya ko, kung bigyan mo ako ng chance na patunayan na kaya ko magtrabaho, tutulungan kita, and para mas umano yung buhay natin. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kahit ang tatay din, mahirap na hirap sa mga sweldo, hindi ba? Unlike kung dalawa kayo nagtatrabaho, mas mapapabilis yung, di ba, pagpaano ng mga future ng bata, hindi ba? At bilang babae rin, karapatan ko din, no, natin na pa-sexy, di ba? Dapat, di ba? Feeling good about yourself. Yeah, at dapat mataba man o ano man ang itsura ng asawa mo, ng wife mo, dapat ina-appreciate mo. Lagi mo sabihin, you're beautiful. Yung mga ganyan, ang sexy mo, love. Di ba? Kahit na 200 pounds siya, di ba? Ang sexy mo. Yung karapatan ng mga babae yon. At saka, anong tawag dito? Yung nga, sa physical, yung sa kasi, di ba, ang hirap. Tapos, mambababae kayo pagka nalosyang na kami. Di ba? Oo, talagang kailangan pag-usapan yun, di ba? Oo. Tapos, lalo na ang mga Pilipino, because merong tayong double standard, di ba? Ang lalaki, ang babae. Tapos, pag ang babae, nabalitaan na nagpapasexy, meron ng negative yung, yung tingin. Bakit ganon? kaya nga hindi ba? Di ba dapat equal? Di ba? Dapat equal. We still have a long way to go before maging equal, di ba? Oo. Teka lang naman, kung kaya yung pamacho, bigyan nyo rin kami na... Pero hindi naman porke nagpa-sexy ka, lalandi ka na di ba? Siyempre, gusto nyo lang natin na maganda kami lagi sa paningin mo para hindi ka nahanap ng iba. Yun. Di ba? That's very honest. Pokwang, you are also very into fitness. You take care of yourself. Di ba? Nakikita namin yung mga Instagram posts mo, talagang workout na workout. You take care of yourself. At my age, 42 years old na ako, hindi ba? Parang sa trabaho natin, alam mo yan, kailangan lagi kang, alam mo na, para hindi mahirapan hanapan ng project. Adjust. Ganon. Hindi. Tsaka sa'yo, nakakaano rin, dahil parang sandali sa edad ko to, parang ano naman yata kung pabayaan ko na sarili ko, and artista ako. Sana kung hindi ako artista, okay lang, di ba? Parang, yun, at saka gusto ko rin na parang habang umiidad ako, ganyan. Pero hindi ibig sabihin nito, habang umiidad, kumukyonde. Sandali, ano yung kyonde? Manandi. Okay. At least alam ko, di ba? Yun lang. Di ba? Alagaan mo yung sarili mo. Yan, para, alam mo na, lalo sa artista. Siyempre, ikaw yung nilulooking forward ng mga fans mo. Ay, gagayahin ko siya. Di ba nagiging inspirasyon ka sa kanila? Absolutely. Pokwang, you're a very big inspiration to a lot of people. And lalo na yung mga babae because of your story na, you know, you were a single mom, you work very hard, you take care of yourself. At ngayon naman, happy-happy ka na. Di ba? So thank you for sharing your story with Kababayan Today bilang isang Pilipinang babae. Yan. Babae po ako, hindi lang halata. Sobra naman. All right, thank you so much for joining us here on Kababayan Today. You can check out Pokwang in her social media sites. Nagpo-post siya palagi sa Instagram. Poki827. Ayan. It's Poki827 sa Instagram. Pokwang27 naman sa Twitter. Oh, Twitter. Okay. So abangan niyo si Pokwang. She's always in the United States doing her shows. Thank you once again. And we'll see you again here on Kababayan Today. Ako po si G. Tonji. Maraming salamat po.